Panoorin po natin ito. Hindi po ito pang-aatake kay Brother Bo Sanchez, kundi isa lamang pagtutuwid sa mali niyang ipinapangaral. Specifically, dito po sa kanyang video na kanyang sinasabi. Okay, sinasabi niya na if we are walking in the opposite direction, kung tayo daw po ay naglalakad sa magkaibang daan, si Jesus Christ sasamahan tayo? Sa pagkakaalam ko, itong speaking niya na ito ay isang seminar ng pagkakaisa ng mga evangelical Christian at saka ng mga Catholic. Na para bang sinasabi niya na kahit Catholic ka, na kahit Muslim ka, na kahit Iglesia ni Cristo ka, na kahit ang dating daan ka, na kahit born again ka, or evangelical Christian ka, eh sasamahan ka pa rin or tayo ni Jesus? Well, biblically speaking, kung pag-aaralan natin yung Bible, hindi ito tama. Tandaan, kung magkakaiba tayo ng direction, magkakaiba din tayo ng Diyos, magkakaiba tayo ng Jesus. Kung ang Jesus mo ay namamatay every year tuwing mahal na araw ng 3 days, eh magkaiba na tayo ng Jesus. Kung ang Jesus mo ay tao lang at hindi Diyos, eh magkaiba na tayo ng Jesus. Kung ang Jesus Christ mo ay nasa kahoy or nasa bato or nasa anyong rebulto, magkaiba na tayo kagad ng Diyos at magkaiba na tayo ng Jesus. Take note of this. Hindi tayo gagawa ng sarili nating daan or way. Yes, hindi po lahat ng gumagamit po sa pangalan ni Jesus ay nangangaral ng tunay na Jesus. Ito po ang malinaw na babala po ng banal na kasulatan. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4, sinasabi ni Apostol Pablo na kung may nangaral ng ibang Jesus na hindi nila ipinangaral, maaring malinlang ang mga mananampalataya. Hindi po niya sinabing ibang relihiyon. Sinabi niya ibang Jesus. Na ibig sabihin, posible po na gamitin ang parehong pangalan, ngunit magkaiba ang pagkakilala. Ito po ang sentro ng usapin. Hindi po kung mahal mo si Jesus, kundi kung sino ang Jesus na pinaniniwalaan mo. Ang tunay po na Jesus ay hindi po produkto ng personal interpretation. Hindi po siya hinuhubog ng opinyon. Hindi po siya inaayon sa kultura. Ang tunay po na Jesus ay ang Jesus na ipinasa ng mga apostol at iningatan po sa loob ng Apostolic Church. Dito na po pumapasok ang pinakamahalagang katotohanan ng kasaysayan ng Kristyanismo. Ang Biblia ay isinilang po sa loob ng simbahan, hindi po ang simbahan sa loob ng Biblia. Kaya wag mo nang umangkin ang mga lumitaw lamang noong 15th century na bunga lamang ng kanilang self-interpretation sa Biblia. Bago pa man po nabuo ang New Testament, may umiiral na po na simbahan. Nangaral na po ang mga apostol at ipinapasa na ang tamang pagkilala kay Kristo. Kaya ang tanong po kung sino ang tunay na Jesus ay hindi lamang po biblical. Ito po'y dapat may historical basis. Kaya yung mga kapatid natin na nag-aangkin na sinasabi nilang sila lamang ang nagtuturo ng tamang Jesus dahil batay sa Biblia, ang tanong po natin dito, may historical basis ba ang kanilang pagtuturo sa Jesus na ipinapangaral nila? Tingnan po natin. Kung nais mo pong makilala ang tunay na Jesus, kailangan mong bumalik sa komunidad na unang tumanggap at nag-ingat po ng aral ng mga apostol. Ang komunidad po na iyon ay ang nag-iisang apostolic church na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ang Jesus po na ipinapahayag ng simbahang katolika ay ang parehong Jesus na ipinagtanggol po laban sa heresya noong unang Kristiyano. Ganap na Diyos at ganap na tao. Isang persona, dalawang kalikasan, hindi nilikha, hindi mas mababasama, hindi simbolikong presensya lamang. Ito po ang Jesus na ipinapahayag sa mga sinaunang konseho ng simbahan at pinanindigan laban po sa maling interpretasyon. Ang pananampalatayang po ito ay hindi po embento. Ito po ay pinaglaban ng dugo ng mga martir at ang karunungan ng mga ama ng simbahan. Ngunit ano pong problema sa mga kagaya nito ng mga nagpapaliwanag patungkol sa pagpapakilala sa ating Panginoong Hesukristo? Hindi po nila tinatanggihan ang pangalan ni Jesus. Binabago nila ang kabuuan ng kanyang pagkakilanlan. May Jesus po na walang simbahan. May Jesus po na walang sakramento. May Jesus na puro personal ngunit walang apostolic authority. May Jesus na tagapagligtas ngunit hindi hari ng isang visible kingdom. May Jesus na nararanasan sa emosyon ngunit hindi sa Eucharist. Ito po ang Jesus na nagiging produkto ng tinatawag nating private interpretation. Kanya-kanya lamang silang interpretasyon ng Biblia at sinasabi na sa kanilang sarili na sila lamang ang tunay na nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang totoong nangyayari, naiiba ang kanilang paliwanag at humihiwalay na sa katotohanan na tinanggap mismo ng mga unang Kristiyano mula sa mga apostol. At kapag ang Jesus po ay nahiwalay sa simbahan, sa kanyang itinatag, naku po, nagiging ibang Jesus na ito. Kaya wag mo nang umasta ang ibang sekta na lumitaw lamang pagkatapos ng Protestant Reformation, sapagkat ang tunay po na Jesus ay hindi po hiwalay sa kanyang katawan. Sa Matthew 16 verse 18 po, malinaw ang pahayag na siya ay magtatatag ng kanyang simbahan. Hindi po mga simbahan. Ang sinabi niya dito,
iglesia, hindi mga iglesia. Hindi invisible fellowship. Isang simbahan na may pundasyon, otoridad, at pagpapatuloy. Ang Jesus po na hindi nagtatag ng isang visible apostolic church ay hindi po ang Jesus ng Biblia. Ang isa pang mahalagang pagkakaiba po ay ang pagkaunawa sa Eucharist. In John chapter 6, malinaw po ang aral ni Jesus tungkol sa pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo. Para sa ibang sekta, simbolismo lamang. Pero sinasabi dito ni Kristo, ito ang kanyang tunay na laman at kanyang tunay na dugo. Hindi po ito metapora lamang. Marami pong alagad ang umalis dahil po sa literal na pagkaunawa. Ngunit hindi po niya binawi ang kanyang sinabi. Kung ang Jesus po na ipinapangaral ay nagsasabing simbolo lamang ito, naku po, malinaw na paglihis po ito sa mismong salita ni Kristo. Ang tunay po na Jesus ay ang Jesus po na nananatiling tunay na presensya sa Eucharist, gaya po ng paniniwala ng mga unang Kristiyano. Isa pang mahalagang punto ay ang kapatawaran po ng kasalanan. Sinasabi na dito, no, in John 20 verse 23, ibinigay ni Jesus sa mga apostol ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Ibig sabihin po dito, ang pagpapatawad po ay hindi lamang direktang karanasan sa puso, kundi may sakramental na ministeryo. Kung ang Jesus po na ipinapangaral ay walang ministeryo ng kumpisal, nako po, may nawawalang bahagi ng kanyang misyon. Ang tunay po na Jesus ay nagtatagpo ng sakramento bilang konkretong daluyan ng biyaya. Ang isa pang malaking pagkakaiba ay ang usapin po ng authority sa interpretasyon. Ang Jesus po ng Biblia ay nagbibigay po ng otoridad sa mga apostol upang magturo sa kanyang pangalan. Hindi po niya iniwan ang bawat mananampalataya na maging sariling interpretador ng katotohanan. Kanya-kanya na sila ng interpretasyon. Kapag ang interpretasyon po ay naging pribado at hiwalay sa apostolic authority, nagbubunga na po ito ng magkakasalungat na aral. At dito na po natupad ang babala ni San Pablo tungkol po sa ibang Jesus. Hindi po dahil mali ang hangarin ng tao, kundi dahil po naputol ang koneksyon sa apostolic source. Ang tunay po na Jesus ay ang Jesus po na patuloy na ipinapahayag sa loob po ng apostolic succession. Ang parehong aral, ang parehong sakramento, ang parehong pagkilala sa loob po ng 2,000 taon. Ang kasaysayan ay mahalagang saksi pa rin. Hindi lamang sa dahil magaling lamang sila mag-quote sa Biblia. Ang mga unang Kristiyano po ay naniniwala sa tunay na presensya ng Eucharist, sa otoridad ng obispo, sa kahalagahan ng tradisyon at sa pagkakaisa ng simbahan. Hindi po sila naniniwala sa Bible alone na hiwalay sa simbahan. Ang kanila pong Jesus ay sacramental, ecclesial at apostoliko. Eksaktong pananaw na pinanghahawakan ng simbahang katolika ngayon. Kaya kapag ang modern interpretation ay nagpapakita na po ng Jesus na hiwalay po sa elementong ito, naku po, hindi na po ito simpleng pagkakaiba ng estilo. Ito po ay pagbabago na mismo ng pagkakilanlan ng tunay na Jesus. At dito na po makatotohanan ang babala ni San Pablo na mag-ingat dahil siguradong maliligaw ang mga mananampalataya. Isa sa mga ginamit na argumento, ang Jesus ng Katoliko ay kahoy lamang, nakaukit sa bato at tribulto. Ang argumento po na ito ay hindi lamang pumababaw, ito maling pagkaunawa na mismo sa theology ng pagkatawang tao or tinatawag nating incarnation at mismo sa kahulugan po ng banal na larawan. Hindi po kailanman itinuro ng simbahang Katoliko ng ribulto o imahen ay sa Jesus mismo. Ang malinaw po na turo, ang imahen ay paalala lamang. Hindi mismo ito ay Diyos. Katulad na lamang po ng larawan ng mahal mo sa buhay. Hindi mo sinasamba ang papel, kundi ang taong kinakatawan nito. Kung susundin mo po ang logic ng mga tumututol sa imahen, dapat din itapon ang larawan ng kanilang pamilya, simbolo ng krus sa kanilang simbahan, ang visual illustration na makikita sa kanilang Biblia, maging po ang pelikulang tungkol kay Jesus, na madalas din namang ginagamit nila. Dahil po lahat ng ito ay pisikal na representasyon. Ang tunay po na isyo ay hindi po ribulto, kundi ang katotohanan na ang Diyos ay naging laman. Kung ang Diyos ay hindi po naging tao, naging nakikita, nahahawakan at may muka, hindi po kasalanan na ilarawan siya bilang paalala ng kanyang pag-ibig. Ang mismong Biblia po ang nagsabi, ang salita ay naging laman at tumahan sa atin. Kung si Kristo po ay hindi maaaring ilarawan, para bang tinatanggihan po ang katotohanan na siya ay tunay na naging tao. Diba? Dahil malinaw lamang na ang simbahan na may apostolic succession ang siyang nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na nagkatawang tao. Nahawakan, nakita, patuloy na ibinabahagi at ipinapakilala sa bawat henerasyon. Isa pa sa argumento na
ang Jesus ng Katoliko ay namamatay taon-taon tuwing Semana Santa or mahal na araw. Ito po ay isang seryosong maling interpretasyon po sa sakripisyo ng misa. Hindi po muling ipinapako si Kristo sa krus. Ang sakripisyo po ni Jesus ay minsanan, sapat at walang kapantay. Ngunit ang misa po ay hindi bagong sakripisyo. Ito po ay pagiging kasalukuyan ng iisang sakripisyo ng Kalbaryo. Hindi po inuulit, kundi ginagawang presente. Katulad po ng isang alaala na hindi lamang iniisip, kundi muling nararanasan sa lalim po ng puso. Ang konsepto po na ito ay malinaw na nasa Biblia din. Ang huling hapunan po ay hindi simpleng simbolikong salo-salo. Ito po ay sakramental na pakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo. Ang utos ay gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hindi isang alaala na buhay, hindi mental na memorya lamang. Now, kung sinabi sa Biblia na dapat alalahanin ito, ginagawa din ba ito ng mga kapatid natin sa ibayang pananampalataya? Diba? Sa pananaw po ng mga unang Kristiyano, ang Eukaristiya po ay hindi drama. Ito po ay tunay na pakikiisa sa sakripisyo ni Kristo. Kaya mali po ang paratang na namamatay taon-taon si Jesus. Ang totoo po dito ay ang kanyang minsanang sakripisyo ay walang hanggan ang bisa. 'Di ba? May isa pa silang akusasyon. Ang Katoliko ay sumasamba sa krus at sa patay na Jesus. Ako po. Ito po ay nagpapakita po ng kakulangan sa pag-unawa po sa simbolismo ng krus na ginagamit ng simbahan. Ang krus po ay hindi simbolismo ng pagkatalo. Ito po ay ang trono ng tagumpay ng pag-ibig ng Diyos. Hindi po sinasamba ng Katoliko ang kahoy ng krus. Ginagalang po nito ang pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoong Kristo sa krus. Kaya kapag ang isang Kristiyano po ay lumuluhod sa harap mismo ng krus, hindi po siya sumasamba sa kahoy, kundi po sa tagapagligtas na nagmahal hanggang kamatayan. Kung ang pagtingin po sa krus ay mali, bakit si San Pablo mismo ay nagsabi na siya ay magmamapuri sa krus ni Kristo? Diba? Ang krus po ay sentro ng Ebanghelyo. Tanggalin ang krus, mawawala po ang mensahe ng kaligtasan. Isa pa sa madalas na argumento din nila ay hindi na kailangan ng ritual, relasyon lang kay Jesus. Ito po ay isang maling paghahati na hindi naman po itinuro ng Biblia. Ang totoo po, ang Kristyanismo ay relasyon na ipinahayag sa pamamagitan po ng sakramento. Ang Diyos mismo ang nagtatag ng mga nakikitang tanda po ng biyaya, tubig ng binyag, tinapay at alak sa Eukaristiya, pagpapatong ng kamay sa ordinasyon, pagpapahid ng langis sa pagpapagaling. Kung ang Diyos po ay gumagamit ng pisikal po na tanda upang maghatid ng biyaya, bakit tatanggihan ito ng tao? Di ba? Ang pagtingin po na ang ritual ay walang halaga ay parang pagsabing walang halaga ang mga kilos ng pag-ibig, ng yakap, halik, paghawak sa kamay dahil relasyon lang ang mahalaga. Ngunit ang pag-ibig po ay laging may nakikitang pagpapahayag. Malinaw po yan. Isa din sa paratang nila ay hindi biblikal ang tradisyon. Ngunit ang mismong Biblia po ay nag-uutos na panghawakan ang tradisyon sa salita man o sa sulat. Ang Kristyanismo po ay umiral muna bilang oral church bago po naging written church. Bago na isulat po ang bagong tipan, ang pananampalataya po ay ipinasa sa pamamagitan ng pangangaral, liturhiya at apostolikong pagtuturo na wala naman sa ibang sekta. Kung tatanggihan po ang tradisyon, mawawala po ang konteksto ng Biblia mismo. Sa katunayan, walang talata po sa Biblia na nagsasabing Bible alone. Ngunit maraming talata ang nagsasabing panghawakan ang tradisyong apostoliko. Malinaw po yan. Now, ang pinakamasakit po na paratang ay ito. Ang Katoliko daw ay hindi tunay na nakakakilala kay Jesus. Aba naman. Ngunit kung susuriin pong kasaysayan, ang doktrina ng Trinidad ay pinagtibay sa loob ng simbahan, ang kanon ng Biblia ay tinukoy sa loob ng simbahan, ang kredo na pinaniniwalaan ng halos lahat ng Kristiyano ay nabuo sa simbahan. Kung wala ang simbahan, walang malinaw na pagkakaunawa kung sino si Jesus. Hindi po ang simbahan ang lumihis kay Jesus. Ang simbahan ang nag-ingat sa katotohanan tungkol kay Jesus. Malinaw po yan. Kaya kakiers, ang babala po ni San Pablo tungkol sa ibang Jesus ay hindi po simpleng pagtukoy sa ibang denominasyon. Ito po ay babalalaban po sa Jesus na walang sakripisyo, Jesus na walang simbahan, Jesus na walang sakramento, at Jesus po na hiwalay sa apostolic authority. Isang Jesus po na nakaayon lamang sa personal interpretation. At yan po ay delikado. Kanya-kanya sila ng interpretasyon, kaya dumadami din ang denominasyon. Ang tunay po na Jesus ay hindi produkto po ng opinyon. Kanya-kanya sila ng opinyon, kaya lumilitaw po ang maraming denominasyon. Tandaan po natin ito. Siya po ay pinapahayag sa pamamagitan po ng apostolikong pamana, hindi po sa
kung sino lang ang may tamang interpretasyon ay agad nang gumawa ng sarili niyang iglesia. Diba? Sa huli po, ang layunin ng apologetics na ito ay hindi po manalo sa argumento, kundi akayin po ang kaluluwa sa katotohanan mismo. Ang katolikong pananampalataya po hindi perpekto dahil po sa tao, kundi dahil po sa pangako ni Kristo na ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa kanyang simbahan. Ang mga imahen po ay paalala, ang misa ay pakikiisa sa sakripisyo, ang krus ay simbolo po ng tagumpay. Ang tradisyon po ay pag-iingat sa katotohanan. At ang Jesus po ng Katoliko ay parehong Jesus na ipinangaral ng mga apostol, buhay, tunay at naruroon hanggang ngayon. God bless po sa ating lahat.